Hello, good morning po. And tayo magsisimula na sa ating gawain. And let's prepare our hearts. Lahat po tayo magsitayo. At tayo po ay magpupuri na kay Lord. Amen. Sige po, let's pray po para sa umaga ito. Yes, Lord, we give you praise, Panginoon. Salamat po sa isang buong linggong na nandoon yung pag-iingat mo sa amin, Lord. And we especially thank you, Lord, for protecting us dahil hindi po kami binagyo nung nakaraang linggo, Panginoon. Salamat po. Giving you glory, giving you praise, Panginoon, and giving you thanks sa lahat ng kabutihan na nakukuha ng aming buhay, Lord. And today, hayaan mo, Lord, na sa pagdulog namin sa iyo, Lord, patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng patawad sa lahat ng nagawa naming kasalanan, Lord. Dalangin ko, Lord, na magbukas yung aming isipan, yung aming mga puso, Lord, na maalaala namin kung gaano kakabuti. And magbibigay kami ng papuri sa iyo, magbibigay kami, Panginoon, ng pasasalamat sa kabutihan mo. Pagpalain niyo po, Lord, ang gawain namin sa araw na to, and bringing you back all the thanksgiving and praises. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, bago po tayo magsimula, bago po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon, samahan niyo po ako na basahin po natin ang verse na ito sabi dito sa mga taga-Filipos. Wow, Tagalog na Tagalog. Mga taga-Filipos 2 verses 9 to 11. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikiluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na Jesucristo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. We worship you in this place, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we praise you. We love you, Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. Your resurrection power Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. Your resurrection power Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
Jesus. In the name of Jesus. Lord, there is healing in your name. There is power in your name, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let us go. Let us all claim. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, let's all claim this line. Hallelujah, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Thank you, Jesus. There's power in the name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Come on, church. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We welcome you in this place. We welcome you in this place, Lord. Hallelujah. 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 Come on, church. I-welcome po natin ang banal na presensya ng Panginoon sa umagang ito. Hayaan mo na madama mo ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. May gusto ko siyang sabihin sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I could see the name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. It's bitter every time that I come around.
There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left and would forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on. There's just something about your name, yes, Jesus. There's just something about your name. There's just something about your name makes me cry holy. There is no other name. Oh, there is no other name. There is no other name. You are worthy. There's just something about the name. Oh, there's just something about the name. There's just something about the name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. Oh, there is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, you're worthy. You're worthy, Jesus. You deserve all the praise, Jesus. Jesus. Oh, oh. Jesus, you're near. It's like the morning light. You want the darkness can tonight. The resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the pain the pain for us, the wounded and the worthy one, who loves the last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the road who will forever reign, the name above all other names. Jesus, oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Gets all the glory. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Gets all the glory. Jesus.
What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. The silence of voice of sin and rain. The heavens are roaring, praise of your glory. Yours is the rest to life again. You have no rival. You have no rival. Come on, church, let's sing. You have no equal, now and forever, God. You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you. That could not hold you. It tore before you. Silence the boast of sin and grace. The heavens are roaring, praise of your glory. Yours is the next to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Minsan pa. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. Yes, Lord God, you're so powerful, Jesus. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. What a powerful name it is. Come on, patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoon. What a powerful name it is, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Wala kang katulad. Wala kang kapantay, Panginoon. Ang iyong kabutihan ay hindi nagbabago. Nothing can stand against your name, Lord. Hallelujah. You deserve all glory and honor. You deserve all praises. Come on. Open your hearts. Open your mouth and just speak good things that the Lord has done. How powerful God is sa buhay mo. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo this morning, kahapon, last week, this year. Because God is good. He is powerful. At hindi siya nagkukulang. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you deserve all glory. Oh God, you deserve all honor. Lord,
with your presence. Fill this place with your glorious presence, O Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, fall in us, O Lord. We want to experience your power. We want to experience you, Lord. Holy Spirit. We worship your name, O Lord. We honor you, Panginoon. You deserve the highest praise, the highest worship, the highest adoration, Lord. You are good. You are worthy, Lord. You deserve all thanks, Lord. Jesus. Yes. Oh, feel it. Feel the presence of the Lord right now. Oh, Jesus. You are worthy, Lord. Oh, let the heavens roar. Let the heavens roar. Let the heavens roar in mighty name, Lord. In your mighty name, Jesus. Hallelujah. Panginoon, napakasarap sa presensya mo. Napakasarap maranasan ng pag-ibig at kabutihan mo, Panginoon. And Lord, this morning, you saturate this place and you open our hearts, Lord, so we will be ready to receive your word. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong presensya, that we will humble down, that your word will be a double-edged sword that will strike into our heart, that will break us, Lord, na may gagawin ka, may babaguhin ka. Lord, all we want right now is your presence. All we want right now, Lord, is to know you more and more. We give you back all the glory and honor. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran. You speak for me, Lord. I humble down, Lord. Every words that will come out from this mouth, Lord God, will be sanctified, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Ayan, good morning. Ayan. Sige po, you have 2 minutes to settle down before we... Hi! Oh, thank you! Pasko na, binigyan ako ng headband. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, before I start, no, I just want to start this sermon with a testimony. Because God has been really good to our lives. This year po, when we started this year, I believe na i-share ko sa inyo yung word sa amin ni Lord mag-asawa. It's about stewardship. Stewardship, ibig sabihin, what we have in our hands right now, we are to multiply it, we are to be diligent sa paggamit nito. And ang prayer namin this year, sabi ko, Lord, gusto ko pong magkaroon kami ng 3rd branch ng aming salon. Yun talaga yung prayer ko. Pinagpipray talaga namin mag-asawa. So, we're waiting, we're praying. Ang tagal po na panahon na naghahanap kami ng location. Wala talaga kaming mahanap. Tapos, lagi kaming nagpipray mag-asawa. Yung anak ko po kasi naghahanap na ng kapatid. So, lagi siya nagpipray kay Lord na, Lord, I want a baby brother. Ganon. So, kaming mag-asawa, yung prayer naman namin, Lord, wag muna. Salon branch muna. Kasi kapag nabuntis po ako, hindi na ako makakagawa sa salon. Hindi na ako makakakilos. Technically, ako po yung isa sa talagang gumagawa sa salon. So, this year, nung naghahanap kami ng branch,
may pinuntahan kaming isang location tapos hindi na siya available kasi rerentahan siya ng LTO. Okay? So, nung rerentahan siya ng LTO, may pain, may kirot sa puso ko na hindi gusto ko talaga yun, Lord. Gusto ko talaga yung location na yun. Kahit medyo mahal, hindi ko alam pero gustong-gusto ko yung location. Tapos, 1 month na, naghahanap kami ng ibang location, wala pa rin talaga kaming makita. And you know what? We found out that I am pregnant. So, totoo lang po, this is unexpected blessing. Pero yung pakiramdam ko when I found out na pregnant ako, ganito talaga itsura ko. Nasa CR ako mag-isa, naalala ko. CR ako mag-isa, nag-pregnancy test ako. Tapos pagkakita ko, shucks, hala, buntis ako. Parang ganun. Tapos hindi ko, napaupo pa ako sa CR. Talagang napaupo ako, tulirong-tuliri ako. Tapos hindi ko alam kung paano ko aakyat sa kwarto para sabihin sa asawa ko. Hindi dahil di ako masaya na buntis ako, pero we have our plans eh. May plano kami, may season kami na in mind, may timeline kami in mind na, hala Lord, hindi pwede. And umiiyak ako. Pagdating ko sa kwarto, nakahiga pa yung asawa ko bagong gising siya. Nakaganon lang ako sa kanya. Maganon ako sa kanya. Sabi niya, bakit? Ano yun? Hindi ko alam yung magiging reaksyon niya. Kung matutuwa ba siya or hindi. Pero alam ko naman na matutuwa siya. Pero yumakap na lang ako sa kanya. Pinakita ko sa kanya. Tapos pinag-pray niya ako. Nag-pray siya. And then sabi niya, huwag kang mag-alala. Andito naman ako. Ako ang bahala. Sabi niya ganon. So, somehow, may mga times talaga na yung timeline natin di nasusunod eh, no? Afterwards, nung nalaman namin na buntis kami, 1 hour after, tumawag sa amin yung location na pinag-i-inquirean namin. Sabi, Ma'am, 1 hour ha, after, di pa ako tapos umiyak. Na umiiyak pa ako, nagpe-pray pa kaming mag-asawa, biglang may tumawag. Ma'am, baka po interested pa kayo dun sa location. Kasi po tinanggihan po namin yung unang nagrenta, ibibigay po namin sa inyo with discount. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Grabe. Sabi ko, kaya ba natin? Paano yan? Sinong tatakbo sa Santo Tomas? Kapag kailangan sa Alabang, nandun ka sa Santa Rosa, paano yan? May nag-aaral si Sela. Sa umaga, nag-aasikaso. Buntis ako. Ako po ay masela na magbuntis. Hindi po ako mabilis magbuntis. Grabe po ako maglihi. Ayan. Pero alam niyo po, God is good. Kasi last week, kaya hindi po ako nakapag-preach last week. Pero tama lang kasi andito si Pastor Koy. Sumakto naman. Kaya last week po, we opened our 3rd branch in Santa Rosa, Laguna. At hindi lang yun, we opened our 4th branch in Calamba, Laguna. Imagine, grabe si Lord. Yung season na akala ko, stop, pause, ginawa ni Lord na season of expansion. And sabi ko nga, grabe pala si Lord, no? When we are trying to control things, tatanggalin niya talaga sa kamay mo yung control at ipoprove niya sa'yo, my plans are always better than yours. Amen? Amen. Ayan. So, ngayon po, dahil 2 branch po yung inopen namin, tapos buntis ako, honestly, we are tired. Pagod po kaming mag-asawa. Sobrang pagod po talaga kami. Physically drained, emotionally. Parang di namin alam kung paano kami pagsasabay-sabayin. Although nag-celebrate kami, pero 2 branches in 1 week sabay in-open. 3 weeks lang yung construction. Grabe talaga si Lord. And I believe, no, that some of us in here, we are also tired, no? We grow weary, no? Tired kasi ikaw lang yung naghahanap buhay sa pamilya mo. Tired kasi ikaw lang yung sumusuporta kahit yung iba kaya naman. Tired kasi ikaw lang yung umiintindi. Tired maybe because you're giving your best pero hindi ka na-appreciate. No? Tired because feeling mo, ginagawa mo, lalo na sa mga bagong Christians, tired because
of expectations of other people. No? Na 1 week ka palang Christian, parang kailangan perfect ka na agad, 'di ba? Parang kailangan okay ka na agad, no? And sometimes we feel weary because doing good o kapag ginagawa natin yung tama, tayo yung nagtitake responsibility sa family, tayo yung nagsastand dito kapag no one else is available, kapag tayo yung sumasalo sa mga responsibilidad na hindi nagagawa ng ibang tao, kapag tayo yung mas nagiging available for others while no one is available for us. Nakakapagod po. No? So, sometimes doing good often makes us slow down, and most of the time, unappreciated, and worst, persecuted. Tama ba? Yung parang nape-persecute ka pa, ikaw na nga yung nagmamagandang loob, ikaw pa yung masama. Ikaw na nga yung nag-i-effort, ikaw pa, alam niyo po, issue to lagi ng mga breadwinner, yung bigay ng bigay, tapos pagdating ng panahon na hindi na kayang magbigay, sila na yung masama. Feel niyo ba yun? Diba? Ayan, lakas ng boses nung nag-amen. Ayan, so may mga ganun talaga na kahit sa ministry, ikaw yung laging nandito, tapos mawala ka lang ng isang beses, parang ang sama-sama mo kasi napabayaan mo yung task mo. May mga ganun na sometimes talaga, hindi na-appreciate kahit you're doing your best naman, you're giving your best naman, no? Pero ang sabi sa Galatians 6 verse 9, ito lang po ang pag-uusapan natin ngayon for this whole preaching, no? Sabi nila, yes, baka medyo mas mabilis matatapos si Ate Mika. Galatians 6 verse 9, let us not, kasabay-sabay nga nating basahin, become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Uulitin ko ulit. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up. And sa ibang translation po, yung in the proper time, ang tawag doon is in due season. Ayan. Sa tamang season. Ayan. So context lang po, during this time, yung mga Galatians, no, they were being persecuted and they are being pressured. Kasi because of the false teachings and the confusion, spiritual frustration nung time nila, na parang sinasabi, kasi ano sila yung mga Gentiles. So parang sinasabi, kailangan para ma-save ka, magpa-circumcise ka muna. Kapag hindi ka nagpa-circumcise, hindi ka masasave. No? So parang merong legalistic approach sa kanila na sinasabi, bago ka masasave, kailangan perfect na yung buhay mo. Bago ka masasave, iyan, kailangan yung 10 Commandments, perfect mo na. Hindi pwedeng nagsinungaling ka kahapon, kahit white lies, bawal yun. Ganon. So parang, kailangan righteous ka na. Kailangan maayos na yung buhay mo. Pero kung titignan, kung ganun po yung basihan, wala nang masasave sa atin kasi hindi naman natin kayang maging perpekto. So nung time na yun yung nafe-feel nila na parang, ang hirap naman maging Kristiyano, ang hirap naman masave. Parang ginagawa ko na nga yung best ko na maging Christian. Ginagawa ko na nga yung best ko to walk in righteousness, pero bakit parang kulang? Ang daming requirements. Ang daming pinapagawa sa akin, kailangan circumcise ako, kailangan ito yung ginagawa ko, kailangan ito yung routine, kailangan ito yung mangyayari, di ba? Pero technically, no matter what they do, ang pakiramdam nila, it's not enough. Parang hindi enough yung effort ko to do good. Parang hindi enough yung effort ko na ine-exert para ipakita that I love Christ. I love Jesus. So nandun sila sa situation na sumusuko sila, ayoko nang maging Kristiyano, ang hirap pala. Ang dami namang requirements maging Kristiyano. Ang dami namang requirements para masabing saved ako. But honestly po sa ating lahat, no, walking in holiness, walking in godliness pa lang, because of our sinful nature, struggle na. Tama ba?
Struggle na. Yung araw-araw pa lang nagigising ka sa umaga na hindi mo mabubulyawan ng asawa mo, struggle na. Diba? Sa kahagabi, nagkukwentuhan kaming mag-asawa. Sabi sa akin ng asawa ko, pakiramdam ko kapag sinisigawan mo ko, kapag di ko na kasi po ako ay buntis. Kapag po buntis ka, ako po ang paglilihi ko, ang taas ng smell, yung high-end smell yung nafe-feel ko. Hindi ako maarte sa pagkain, pero yung pang-amoy, kahit isang di pa yung layo natin, amoy ko po yung hininga nyo. Ganun po talaga ka, lupet. So kahit nandun yung aso namin, naaamoy ko yung aso, naamoy ko yung ihi niya, yung poops niya. So kapag naaamoy ko yun, lagi akong galit. No? Lagi ako, love, ano ba? Hindi mo ba ako iniintindi? Ang baho-baho. Hindi dahil galit ako sa kanya, pero dahil ang sama talaga ng pakiramdam ko, pag naaamoy ko yun, nagsusuka talaga ako. Kanina lang, bago po ako pumunta dito, nagsusuka pa rin ako, and magfa 5 months na po ako. Hindi lang halata. Magfa 5 months na po ang tiyan ko, pero nagsusuka pa rin ako. So, ganun po katindi yung pang-amoy ko ngayon. And, ayun, parang everyday pa lang, ang hirap na maging okay ka. Na hindi ka magdi-disobey sa parents, na hindi ka magagalit sa kapatid mo, na hindi ka magagalit sa kaibigan mo. Everyday pa lang, yung daily living pa lang of doing good, being good, struggle na. What else? Yung struggle of carrying other people's burden. What else? Yung struggle of showing up to serve the church, to serve the people. What about the struggle of loving the unlovable? What about the struggle of forgiving someone na nasaktan ka ng sobra? Di ba mabigat? Amen? Mahirap. So technically, mayroon po talagang price when we follow, when we take up the cross. May effort. Hindi siya yung, yes, tinanggap ko na si Jesus Christ, tapos okay na ako. Pero, ang hindi naiintindihan ng time ng Galatians, ng mga leaders na nagpa-persecute sa mga taong to is this. God didn't say that you need 100% to be perfect para lang ma-save ka. Or dapat yung addiction na yan, totally over na. Hindi sinabi ng Lord, you come to me kapag cleanse ka na. Hindi sinabi ng Lord, you come to me kapag okay ka na. Ang sabi lang ng Lord, come to me as you are. Kung ano yung kasalanan mo kahapon, kung ano yung imperfection mo ngayon, come to me. Kasi kahit hindi mo pa yan nababago, namatay na ako sa krus para sa'yo. Yun lang yung sinasabi ni Christ. Ang sinasabi lang naman ng Lord, you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. No? Pero hindi sinabi ng Lord na ito, dapat ito. Eh, paano yun, Ate Mika? Hindi na ba ako magbabago? Magkakasala na lang ba ako? Kasi sabi, come as you are eh. So, wala pa lang requirements para sumunod sa Lord. Hindi po. Hindi po. Tandaan niyo to. It is only through the blood of Jesus that we are saved. And all we need to do is accept Him. But our transformation is the effect of our devotion, not the way to salvation. Uulitin ko. Our transformation is the effect of our devotion to the Lord. The more you know Christ, the more natin siyang kinikilala, the more tayo nagkakaroon ng personal relationship sa Kanya, the more our sinful nature is dying down and doing good will be easier. Nagagets po? Mas mabilis talikuran ang kasalanan kapag may katulong ka kesa mag-isa ka na lumalaban dyan. You know bakit tayo napapagod? Why do we become weary in doing good? Bakit nakakapagod maglingkod sa Panginoon? Bakit nakakapagod sundin ng God's will?
Yung lahat nagpa-party-party na, tapos ikaw, hindi ako pwedeng sumama. Yung feeling na ganon. Yung lahat successful na dahil they are focusing on their career, pero ikaw, ministry pa rin ang focus mo. Diba? Yung lahat, na-enjoy na yung fruit of their labor. Ikaw nasa labor pa rin. And still supporting those people na nakaasa sa'yo. Diba? Why do we become weary? Kasi hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Sinasarili natin, sinosolo natin lahat. Pero ang sinasabi ng Lord, come as you are. Lapit ka lang. Kahit wala kang mai-offer. Kahit hindi mo pa perfect yan. Kahit nagkasala ka kanina. Kahit nag-away kayo ng asawa mo bago ka magsimba. Kahit magkaaway kayo ng kapatid mo. Kahit magkaaway kayo ng magulang mo. Lapit ka lang. Kasi ako ang bahalang mag-transform ng puso mo. Diba? You know, this church in Galatians, they are facing legalism. Ito dapat, pero hindi yun ang nire-require ng Lord. Because, you know, it is only through the blood of Christ that we are saved. So, ngayon, you are trying to, your best to walk in righteousness, pero tingin ng pamilya ko, hindi ako nagbabago. Na-feel nyo na ba? Parang tinatry ko namang magbago, pero hindi talaga ako na-appreciate ng ibang tao eh. I am trying naman to change. I am trying naman na tigilan tong addiction na to. I am trying naman na i-improve yung emotions ko. Kagabi lang, ako ay pinapagalitan ng asawa ko. Sinesermonan ako ng asawa ko kung paano ako magiging emotionally stable. At talagang pinrangka niya ako. Sabi niya sa akin, alam mo problema sa'yo, kulang ka sa yung emotional stability. Sabi niya sa akin, nasaktan ako. Kasi akala ko, emotionally stable na ako. Pero nung sinabi niya sa akin kung bakit niya nasasabi na kulang ako sa emotional stability, naiintindihan ko na, oo nga, there's still something, there's still a lot to improve in me. Na hindi pa nga pala ako perfect. Ang dami ko nga palang kailangan pang ayusin sa buhay ko. No? Eh kung titignan mo, habang pinapakinggan ko siya, syempre naka-defense mode pa ako. Sa isip-isip ko, so, mali ako na naman yung mali. Parang gano'n. Ako na naman yung kailangan mag-adjust. Parang gano'n yung nafe-feel ko. Pero siya, kinokorek niya talaga ako. Kinokorek ako ng asawa ko na, hindi love, lahat tayo may mali eh. Wala naman taong hindi nagkakamali. Kung may kaya kang i-improve sa sarili mo, i-improve mo. Do not be weary in doing good. Do not be weary in obeying the will of the Lord. Do not be weary in transforming. Huwag kang mapagod, magpa-transform at magpabago sa Lord. Sumunod sa Lord. Gawin ko ano yung gusto ng Lord. Because in due time, in proper season, you will reap a harvest. Amen? Yan. Because sometimes po, we do good. Kaya tayo napapagod. We do good for other people. The reason why we mostly become weary is because of expectations. Sabi nyo nga, expectations. Because we do good for people. Ginagawa natin ang mga bagay para sa mga tao. I serve here for people. Maghuhugas ako ng plato. Tapos pag hindi nakita ng nanay ko, ang sama-sama ng loob ko kapag napagalitan pa rin ako. Eh, training ground mo yan eh. Dapat talaga naghuhugas ka ng plato, lalo na kung babae ka. Kasi pag nag-asawa ka, kahit lalaki ka nga eh, pag nag-asawa ka, ikaw gagawa niyan, wala na ang nanay mo sa tabi mo para gumawa niyan. Diba? Nag-aaral ako, mabuti. Tapos nung nagka-top, hindi lang nabati ng magulang, hindi lang nabigyan ng magulang ng bagong iPhone, ayoko nang mag-aral. Hindi ako na-appreciate ng magulang ko kahit anong gawin ko. Kahit nasa top 10 ako. At ngayon, bago na yata, highest honor. Kahit highest honor ako, hindi ako Jollibee. Eh, hindi mo naman yun ginagawa para sa magulang mo. Ginagawa mo yun para sa sarili mo eh. Kasi kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, anong i-reap mo? Anong buhay ang huhukayin mo, ang aanihin mo pagdating ng panahon?
If you do good for people, when people fail to notice your efforts, mga kapatid, you will go weary. Mapapagod at mapapagod ka. Hindi ako na-appreciate ng boss ko kahit ako yung pinakamagaling dito. Dapat lang gawin mo yung best mo. Kasi sabi, in everything you do it for the glory of the Lord. Tama ba? Tama ba? We don't do it for other people. We do it for the Lord because when you do it for the Lord, you do good to people for the Lord. Kahit anong mangyari, hindi ka mapapagod. Because your audience comes from heaven. Sabi sa akin ng asawa ko, may pinag-uusapan din kami kagabi na about sa insecurity, ganyan. Sabi sa akin asawa ko, pag ibang tao nagsabi sa'yo na pangit ka, maniniwala ka. Sabi ko, hindi. Ano ako maniniwala sa kanila? Pag ako nagsabi sa'yo pangit ka, patahimik ako. Kasi pag asawa ko nagsabi sa akin pangit ako, iiyak ako. Kasi bakit? Yun lang yung importante sa akin eh. Yung asawa ko yung importante sa akin, yung tingin niya sa akin, yung importante sa akin. Kaya kahit anong sabihin sa akin ng ibang tao, wala akong pakialam. Sana ganun din tayo sa Lord. Yung tingin lang ng Lord sa atin ang importante sa atin para kahit anong sabihin ng ibang tao, wala kang pakialam. Kahit sabihin nila, di ka naman magaling. Kahit di ka nila ma-appreciate, kahit di ka nila makita, kahit di nila makita yung efforts mo, pagod na pagod ka, pero alam mo na nakikita ng Lord kung ano yung ginagawa mo, that's the only thing that's important to you. Sino ang audience natin? Why do we become weary? Kasi kung poproblemahin mo yung sinasabi ng ibang tao, gaya ng nafe-feel ng mga Galatians noon, kailangan circumcised daw ako, kailangan ito yung ginagawa ko. Wala na. Mapapagod ka na, baka umalis ka na sa faith mo. Pero kung ang importante lang sa'yo, sinasabi ng Lord, alam mo, ang Lord, grabe eh. Hindi pa tayo nagbabago, mahal na tayo. Hindi ka pa nagme-ministry, called ka na. Hindi ka pa nag-show up, chosen ka na. Ganon tayo ka-importante sa Panginoon. So bakit ang pinapakinggan natin yung sinasabi ng mga tao? Yung dinidikta ng mga tao. Iba ang standard ng mga tao, iba ang standard ng mundo sa standard ng Panginoon. Tandaan po natin yan. It's different. No? If you do it for God, you are seen and you are valued. And you know, that's what make us tired when we please the wrong audience. But we don't really need to please people, we just need to please God. So, right now, I want you to forget the expectations of other people. Na kailangan at 25 years old, kasal na ako. Kailangan at the age of 30, nung nag-D-group po kaming mga dinedate po namin yung mga D-group naming mag-asawa. Nung nag-date po kami, pinakinggan ko yung mga sinasabi nila. Most of them, lahat halos, isa ng season, ang worry nila future eh. Wala pa akong asawa, hindi pa okay yung finances ko, kailangan ko pang mag-work for this. Pero sino bang nagsabi sa'yo na nahuhuli ka sa timeline mo? Ano ba talaga yung timeline? In due season. Do not become weary in doing good, for in due season. Pag-usapan natin yung due season. In due season, timeline. Sino ba ang nagsabi sa'yo na dapat 25 years old kasal ka na? Sino ba ang nagsabi sa'yo na dapat 30 years old may anak ka na? Sino ba nagsabi sa'yo na dapat 20 years old, 6 digits na ang sahod mo? Sino ba ang nag-set ng expectation na dapat ang negosyo mo sobra-sobra ang kinikita? Sino ba? Kaninong timeline ba yung sinusunod natin? Kasi po, dito sa in due season na to, no, it comes from the word kairos. And kairos means right appointed time. No? This is God's timeline.
Sabi mo nga, God's timeline. Alam nyo ba na God's timeline is different from our timeline? Kasi ang tawag sa timeline nating mga tao ay Chronos. Sabi mo nga, Chronos. Chronos means our timeline, the chronological order of time. Yun po yung Chronos. Pero when you say Kairos, ibig sabihin, timeline ng Lord, hindi timeline mo. Sabi mo sa katabi mo, timeline ng Lord. Yan. Not your timing. God's timing. Kasi minsan, Lord, naglilingkod naman ako. Nagsisimba naman ako araw-araw. Lord, nagtatights naman ako. Bakit di mo pa ako binibless? Kaninong timeline ba yung hinahanap mo? Kailangan ba pag nagbigay ka sa church, mamaya meron ka na matatanggap? Whose timeline is that? Kapag ba nag-serve ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng gwapong boyfriend? Yung ba yung timeline ni Lord? Kapag ba ginawa mo yung best mo, ibig sabihin ba nun, talagang magsasucceed ka na 100%? Hindi po always nangyayari yun. Minsan binibigay mo yung best mo. Minsan nga iniisip ko, yung mga trabaho na mas sobrang nakakapagod, minsan yun pa yung mga trabaho na mas maunti ang sahod. Diba? So, hindi po totoo yung kapag mas ma-effort ka, mas malaki yung kikitain mo. Hindi po totoo yun. No? So, yung timeline natin, it's really different from the timeline of the Lord. Kasi kami nga, ang timeline namin, 5 years pa bago titigil sa barko ang asawa ko. Kasi yun yung literal. Yun yung achievable. Pero si Lord, 2 years pa lang nagbarko ang asawa ko, pinatigil na niya. Nagutom ba kami? Nag-suffer ba kami? Hindi po yung timeline natin ang masusunod. Yung due season na sinasabi doon is God's timeline. Diyos ang magdidikta kung kailan mo mararanasan ang buhay na inilaan niya para sa'yo. Diyos ang magdidikta kung kailan mo mararanasan yung harvest na ginagawa mo. So if you're still in the waiting season, if you're still in the don't give up season, if you're still in the don't get tired season, gawin mo muna yung best mo sa season na yan kasi hindi mo alam baka bukas oras mo na. Baka bukas ibubuhos na ng Panginoon ang favor niya. Amen? Give your best while you're in the don't give up and don't be weary season. Sinasabi ng Lord, huwag kang mapagod. Gawin mo lang yung tama kahit walang nakakakita. Kahit hindi nila na-appreciate na tinigilan mo yung pagyoyosi mo. Kahit hindi nila na-appreciate na sinubukan mong patawarin yung asawa mo kahit hindi siya humihingi ng tawad sa'yo. Kahit hindi nila nakita na nag-e-effort ka sa mga anak mo na parang hindi yan na-appreciate. Kahit hindi nila nakikita yung pagod at yung hard work mo, don't give up because the Lord sees you. Nakikita ka ng Diyos at may plano ang Diyos para sa'yo. Kung pakiramdam mo nahuhuli ka, yung iba nasa fruit of labor na ikaw nasa labor pa rin, don't worry and don't get weary. Diba? Because sometimes, napapagod tayo dahil we are looking at other people's timeline. Si Ate Miko, 26 nag-asawa, 27 nagkaanak, at 29 may business na. Mga ganun. Timeline niya yun eh. Magkaiba kayo ng timeline. Iba ang plano ng Diyos sa'yo. Sometimes, we climb so fast in a ladder of success na parang kailangan gusto natin nasa top agad tayo. Pero si Jesus nasa pangatlong hakbang pa lang. Sinasabi ni Jesus sa'yo, anak, hindi mo pa oras. May kailangan ko pang matutunan. May ginagawa pa ako sa buhay mo. Hinahanda ko pa yung testimony mo. Huwag ka munang magmadali. Kasi technically, kami pong mag-asawa, yung ginawa ng Lord sa buhay namin, talagang purely His timeline, His will sa aming dalawa. Pero dun sa mga season na hindi nyo nakita kung paano kami umiiyak, na kung paano kami nag-worry,
Yun po yung time na sinasabi ng Lord sa amin, huwag kayong susuko hanggat hindi nyo pa nararanasan yung harvest. Kasi mararanasan nyo din naman yung harvest. Pero ito po yung gusto ko lang linawin dito, no? Nakakalingon mo sa iba, you will keep on missing out God's work in your life. The more we compare ourselves to other people, the more we compare ourselves to other people's timeline, the more you compare yourself sa bank statement ng ibang tao, sa dami ng success na pinopost nila sa social media, the more you will miss out what God is doing in your life. Kasi masyado kang focus, kakatingin, ay, ang ganda nila. Ay, may boyfriend na siya. Ay, kinasal na siya. Ay, 3 na yung business niya. Ay, milyon-milyon na yung kinikita niya. Na hindi mo nakikita yung little details ng ginagawa ng Panginoon sa'yo. Na pagdating ng time, na oras mo na para mag-testimony, hindi mo nakita kung paano kumilos ang Panginoon. Na-miss out mo yung beauty of the journey. Kaya ako, every time na sasabihin ng mga tao sa amin, ang galing-galing nyo talaga sa negosyo. Alam mo, ang lagi kong ikinukwento sa kanila, yung pain. Ang lagi kong i-share, hindi yung success, yung journey. Alam mo, utang lang yung first branch namin. Pero si Lord, binultiply niya. Ipinapakita ko sa kanila kung paano kumilos si God. Kasi ayoko na isipin nila, ay, bakit ikaw binibless ka, bakit kami hindi? I want people to know kung ano yung nararanasan mo, galing din kami dyan. Pinagdaanan din namin yan. Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan dito. It's just that iba-iba lang ng timeline si Lord sa buhay natin. Pero walang perfect timeline na sinasabi ang mundo na dapat ito ka na, ito ka na, ito ka na, ito ka na. So if you're still waiting, don't give up because in due season, you will reap a harvest. Pero gusto ko po itong linawin. Serving God, tithing, honoring God, doing the will of the Lord doesn't always equal to financial blessing. Hindi pa laging equal na, ay, kapag nag-tithes ako, magiging successful ako. Kasi minsan ang buhay, hindi ganun eh. Kasi yung sinasabi dito na due season, it doesn't mean that in due season, kapag ginawa mo yung tama, you get what you deserve. In due season, gagawin ko to, magsiserve ako sa Lord, maglilingkod ako, tutugtog ako, kakanta ako, magpapastor ako, para in due season, yayaman ako. Di po siya ganon. Because if we will get what we deserve, I tell you, hindi mo gustong maranasan kung ano yung deserve mo. Kasi honestly, what we deserve is eternal death. What we deserve is punishment. What we deserve, ano yung deserving natin? Sa dami ng beses mong sinunod si Lord, I tell you, baka mas maraming beses tayong nag-disobey sa Lord. Sa isang ginawa mong kabutihan dito sa simbahan, hindi natin alam kung gaano kadami ang nagawa nating mali paglabas natin. So if i-apply lang natin yung literal principle of sowing and reaping, na kapag naglingkod ako sa Lord, ibibless niya ako. So kapag nagkasala ka, pararasahan ka ng Lord. So kapag nagkasala ka, deserve mo din na maghirap. Nagigets niyo ba yung punto ko? Nagigets niyo po yung punto? No? Yung due season, hindi po laging pera. Hindi po laging success. No? Sowing and reaping doesn't work like that. Because honestly, we are so blessed na hindi binibigay sa atin ng Lord yung deserve natin kasi ang deserve natin is the wrath of God. But even though we deserve the wrath of God, He gave us grace.
bigger than our sin. He gave us salvation. He gave us freedom. He gave us peace. Deserve po ba natin yun? Tinrabaho po ba natin yun? Winwork out po ba natin yun? Hindi. Wala ka pang ginagawa, ibinibigay na sa'yo ng Diyos ang grasya niya at ang pag-ibig niya. Everything that we are experiencing is all about grace. And we deserve nothing. In due season, God's blessing, His ultimate plan for us, it's not something we deserve. It's not something that God owe from us. Hindi siya sahod. Yung pagpapala sa'yo ng Lord, hindi yan sahod sa kabutihang ginawa mo. Kahit hindi ka maging mabuti, papalain ka ng Lord kasi mabuti siya. Kahit hindi mo gawin ang tama, ililigtas ka ng Lord kasi mabuti siya. Kahit hindi mo siya mahalin pabalik, mamahalin ka niya pabalik kasi mabuti siya. Wala tayong kayang gawin para ma-deserve natin, para maging deserving sa pag-ibig ng Panginoon. You can't work it out. Wala kang effort na kayang ibigay. Kahit anong gawin mong effort, you will never outdone what God has done. Hindi natin kayang pantayan, hindi natin kayang gawin kung ano yung bagay na iniisip natin, deserve natin. No? Dahil namumuhay tayo ng tama, we don't get weary in loving people. No? When we experience that grace, when you really understood that grace, na Lord, grabe yung ginawa mo sa buhay ko. Kahit di ako karapat-dapat, tinanggap mo ko. Lord, kahit di ako karapat-dapat, minahal mo ko. Lord, kahit palpak ako araw-araw. Lord, kahit paulit-ulit kitang binibitawan. Lord, kahit hindi ko magawa yung pinapagawa mo sa akin, nandyan ka pa rin. Tinatawag ako sa pangalan ko. When you really experience that, that's the time na hindi ka mapapagod of doing good because you know that the God you serve is so good and He deserved the goodness, the transformation. He deserved a kind of life. We don't deserve God. Tandaan po natin, we don't deserve God, but God deserves the best version of our lives. God deserves the version of our lives that is doing what is right. Obeying God's will, walking in righteousness. The fact na nakakalapit tayo sa Lord with all these sins, blessed na tayo. Ano pang hinihanap mo? Ano pang dinedemand mo sa Lord? Lord, ba't hindi mo ako binibless? Kapatid, bless ka na. Kapatid, wala ka nang pwedeng hingin sa Lord. Yung mga extra blessing na yan, grace na lang yan ng Lord. Kahit anong workout ang gawin mo sa simbahan, kahit ilang disciples pa yan, kahit ikaw pa ang pinakamartir sa simbahan, I tell you, deserve ng Lord yan. Dapat lang na ginagawa natin yan. Hindi utang na loob ng Diyos na nagtatrabaho tayo at naglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, church, every favor, every blessing, bawat timeline, bawat season that we have right now, He deserves the glory. Sa Kanya lang dapat yung glory. It's not because of your hard work. It's not because you gave your best. It's not because magaling ka. It's because God is good. So you do not grow weary. Huwag kang mapagod in doing good just because no one appreciates you. Because the fact that God sees us in our darkest moment
in our broken moment. And He still called us. We are already blessed. Wala tayong karapatang mapagod. No? Pero ang Lord, hindi niya sinasabi yun sa atin. Actually, ako lang nagsasabi nun eh. Wala tayong karapatang mapagod. Pero ang Lord sinasabi niya, if you are tired, come to me. Come to me and I will give you rest. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Imagine. Sa expectation ng tao, papagod ka, yan nga lang yung ginagawa mo. Ang unti-unti nga ng effort na binibigay mo sa Lord, napapagod ka na, depressed ka na. Pero sa Panginoon, hindi ganun. Come to me. If you're tired, come to me and I will give you rest. Come to me, tutulungan kita, anak. Come to me, susuportahan kita, anak. Come to me, di kita pababayaan, anak. Grabe ang kabutihan ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Diyos. And you know, that grace, yung grace ng Panginoon, if you will fully understand that, it is so big that will make the timeline of others, the success of others. Yes? Thank you. Diba? That grace will make other people's expectations, yum, 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 yum. Ganyan po pag may anak eh. Yeah? That grace will make the expectations, the pressure, the timeline, ano man yung nararamdaman mo, dinitikta ng mundo sa'yo, will make it irrelevant because all you want to please, to honor is God and God alone. Applause lang ng Lord ang importante sa'yo at hindi ang applause ng mga tao sa paligid mo. Amen? So when other people succeed, papalakpak ka para sa kanila. So when other people get married, hindi ka mag-envy. Tama? So kapag may taong nakalaya sa utang, you will rejoice. So when someone na alam mong ang sama ng ugali pero binago ng Lord, hindi mo sasabihin, ay plastic. But you will celebrate sa success ng other people. Diba? Kasi naiintindihan mo na eh. May timeline sila, may timeline ako. Kung nakikita man ng iba na mas mabilis siya at mas magaling siya, nakikita ng Lord, I am exactly where I am. Amen? I'm exactly where I am supposed to be. Nandyan ka sa lugar kung saan ka ginagamit, minomold, pinapalakas, at pine-prepare ng Lord. The harvest is coming, so do not give up. Can we all stand? Amen. Hallelujah. Do not give up. Napakahirap po mabuhay sa expectation ng ibang tao. Napakahirap pong i-compare ang sarili mo kasi hindi talaga tayo pare-pareho. But what God is doing in your life right now, that's exactly where God is calling you. That's exactly where God is using you. Cherish that moment. If nandun ka pa sa season ng don't give up, cherish that moment na sinasamahan ka pa ng Diyos. Cherish that moment na inaalalayan ka ng Diyos. Cherish that moment na may pinapakita sa iyo ang Panginoon. Cherish that moment. Kasi mas masarap i-feel, namnamin, ikuwento ang harvest kapag alam mo kung gaano kahirap ang naranasan mo. The journey is beautiful no matter how painful, no matter how hard. No matter what effort you gave, the journey is always beautiful because it's always part of your testimony. Diyan pinapakita ng Diyos na in our weakness,
He is our strength. At sa mga imposible, siya ang posible. Diyan mo makikita ang mga miracles na ginagawa ng Lord sa buhay mo. Diyan mo ma-appreciate kung paano totoong kumikilos ang Diyos sa'yo kasi hindi mo kaya. Pero nagawa mo dahil kasama mo siya. Amen? Hallelujah, Lord. Let our harvest be greater than the harvest of this world, Panginoon. While others harvest temporary joy, while others harvest, Lord, finances, habang yung iba nag-harvest, Panginoon, ng panandaling kaligayahan, kasaganahan, Lord, we harvest peace. We harvest understanding that transcends peace that transcends all understanding. We harvest a kind of love na walang makapagbibigay sa amin. We harvest eternity with you. We harvest your presence. We harvest your relationship with us. We harvest salvation na hindi namin kayang gawin. Ibigay sa sarili namin without you. Lord, let our eyes be fixed in eternal harvest than temporary harvest in this world. Pero Lord, napakabuti mo because we know that it is your promise that we will taste and see God's goodness here in the land of the living. That you are good sa bawat season ng buhay namin. Whether in due season or in don't give up season, you are God. Hallelujah. Yes, so Lord. Come on. Let's sing to the Lord. Oh, we sing to you, Lord. I sing to you, Lord. Salamat, Panginoon. For your faith. You are faithful. Yes. God, everlasting God. You'll never let me go. Oh, Jesus, don't let us give up. Lord, pagod na kami. But thank you for reminding us of your faithfulness. Hallelujah. Everlasting arms, you never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. That I everlasting arms, you never let me go. Through Come on, let's just worship the Lord. Purihin lang natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Hallelujah.
someone who's getting weary, na pagod na, trying your best, giving your best, pero hindi mo pa rin makita yung kamay ng Panginoon moving in your life. I want to tell you, don't give up. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. You are not late. You are not delayed. Hindi ka lugi. But you are blessed. You are blessed because you have God in that journey. You are blessed dahil nararanasan mo ang presensya niya. And Lord, salamat sa panibagong kalakasan. Thank you, Lord. You refreshed our soul. You refreshed our heart. Na Lord, napapagod na kaming i-please ang mga tao sa paligid namin. Napapagod na kaming i-please ang mga magulang namin. Napapagod na kaming i-please ang mga kapatid namin. Napapagod na kaming i-please ang mga asawa namin. Napapagod na kaming i-please ang mga anak namin. Ang mga kaibigan namin. Our boss. Lord, napapagod na kaming i-please ang mundo. And right now, Lord, give us a kind of heart that only looks up to you. Na ikaw lang ang mahalaga, ikaw lang ang importante. Na yung tingin mo sa amin, yun lang yung pakikinggan namin. Not other people's timeline, hindi ang dinidikta nila, hindi ang success na sinasabi nila. But Lord, the everlasting peace, the everlasting joy, Lord, the grace that you have given us, the forgiveness, the salvation, your presence. Lord, yun lang ang maging importante sa amin. To do what you want us to do at best. To do what you want us to do without getting tired. To do what you have called us to do without giving up. To do what you want us to do with all adoration because you are good and you deserve the goodness. You deserve all our effort. You deserve our best. You deserve our life. You deserve us, Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Yes, oh God. For the last time, come on, let's lift up the name of the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, salamat, Panginoon, for this peace. For your faithfulness to me. You are faithful, Panginoon, sa bawat season. Everlasting arms, you never let me go. Father, I lift to you every tired and weary hearts right now. You know their situation. You know, Lord, their effort. You see them. You know, Lord, kung ano yung ginagawa nila ngayon. And Lord, you strengthen them. Tago mo kami, Panginoon, sa iyong presensya. Na kahit anong bato ng kaaway, na kahit anong sabihin ng mundo, nothing will matter than your promises, O God. Nothing will ever matter, Lord,
than the security that we are experiencing from you, O Lord. Nothing will ever matter than your timeline and will sa buhay namin, Panginoon. Lord, samahan mo po kami in whatever season we are facing right now. And in due season, in your season, we will tell everyone how good you are, how powerful you are, how wonderful you are, na hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. You led us through in our breakthrough, oh God. Lord, break us if there's something that needs breaking in us. Kung full of pride kami, kung di kami makapagpatawad, whatever is wearing us down, whatever that is making us tired, Lord, of serving you, Lord, correct us. Transform us. Help us, Lord, to do exactly what you want us to do. You strengthen us, Lord. Give everyone strength, Lord. I believe na may mga pusong pinalakas ang Panginoon ngayong umaga. I believe may mga pangarap na muling inignite ang Panginoon ngayong umaga. I believe may mga pusong muling binasag ang Panginoon. And Lord, we bring back to you all the glory and honor, all the praises. You deserve everything. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hello. Hello. Amen. Thank you, Lord, sa napakagandang mensahe. And thank you din po, Pastora Mika. And sa umagang ito, tayo po ay blessed dahil meron po tayong bagong nakasama si Jeffrey. Hello. Welcome po. Pamangkin po siya ni Ate Libay. Kaya pogi din kasama nila Jonathan. Sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa pagkakaloob naman. Amen? Siyempre, pagdating sa pagkakaloob, ano yon, pagpapala. Sino po yung may mga hawak na sobre na? Siyempre, pag may hawak na tayong sobre, tayo po'y pinagpala na. At tayo po'y magbabalik ng Thanksgiving sa Panginoon. Amen? Si Kuya Nestor po yung magpipray. Amen. Sige po. Paalala lang po sa loob po ng sobre ay may makikita po tayong maliit na papel. Pwede po natin isulat po dyan yung mga prayer request po natin. At ito po yung aming pinapanalangin. Sige po, panalangin po natin yung ating mga kaloob. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa mga biyayang patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa. Kayo po ang may akda ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya nararapat lamang namin, Panginoon, na ibalik sa inyo ang Panginoon ang kasampung bahagi at ang aming handog, Panginoon. Alam namin, Ama, na hindi kayo tumitingin sa taas ng halaga, Panginoon, bagkus tumitingin kayo sa aming mga puso, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang saraping malilikom ay magamit po sa tamang paraan, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Sa mga gustong magkaloob, Panginoon, at walang kakayahan, kaya po ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng patuloy na pagpapala, nang sila rin po ay makaranas kung papaano po, Panginoon, na magkaloob sa inyo at higit na pagpapala ang kanilang makamtan. Kaya naman, Panginoon, tayo po ang papuri para ngalang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, sa announcement po, lahat po ng workers ay meron po tayong meeting right after this service para yan sa ating nalalapit na retreat. So, importante po yan, maka-attend po kayo mamaya kasi meron na lang po tayong 2 linggo. 1 week na lang kasi ngayon yung una. So, please, ewan po kayo, saglit lang po yon, mga 2 oras lang po yon. Yan, mamaya po. Gumaganon si Pas, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Buti hindi pa ganyan. So tayo po ay tandaan ko sa ating grouping. So kung tayo po lahat ay tumayo at pumunta po tayo sa ating mga kagrupo. Yung bago lang po, especially sa pamangkin ni Ate Libay, so may kakausap po sa kanya. So please, let us all stand and let's group ourselves dun sa ating mga kagrupo. Just to process kung ano yung tinuro ni Pastora Mika kanina.
Amen. So, tapos na po yung oras natin. Tapos na po yung ating 10 minuto no, na pagkukwentuhan and pagpaprocess doon po sa ating mensahe na napakinggan sa oras na ito. Ayan. Para po sa mga karagdagang announcement natin before we end our service, no? Details lang po doon sa ating muling nalalapit na Christmas party. So, tinatawagan natin si A. A. Ayan. Christmas party. Hello po, good morning. Ayan, sige. So, ilang weeks na lang po before December, mabilis na lang yung araw. So, i-remind ko lang po ulit kayo regarding sa anniversary natin on December 21. Christmas party po. Ano ba sabi ko? Ay, sorry. Christmas party wala, sorry. December 21, that's Sunday, so bawal kayong mawala. And, meron na po ba kayong mga sweatshirt? Naka-prepare na po ba? Malaki-laki yung price neto, so galingan po natin sa pagdi-design. Again, DIY sweatshirt po ito. Pwedeng recyclable materials, pwedeng Christmas garlands, o kung anong gusto nyo. So, ayun po, reminding everyone po na huwag nyo po kakalimutan, December 21. Thank you. Ayan, so wag niyo po kalimutan no, yung ating pong Christmas party on December 21. Ayan, so sige tayo po lahat ay tumayo. Kung wala na ibang mga announcement. Ayan. So sa lahat po ng mga nag-join sa atin via Facebook Live, lahat ng mga manonood mamaya bukas, so salamat po for joining us sa araw na to sa ating pong Sunday service. At sa lahat ng mga nagpunta sa lugar na ito, sa bulwagang ito para maka-fellowship, makakwentuhan yung bawat isa. So maraming pong salamat. Itaas natin ang ating kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Receive the blessing of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone. Maraming salamat sa inyo po lahat. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are He. Oh, oh, oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are He. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are He. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken.